So wala ka bang time pumunta ng mga showroom pero may time ka mag-social media? Tara, samahan mo akong kalikutan ng Toyota Raze Turbo. Si Toyota Raze Turbo nga pala is mayroong 1.0 na CVT na naka-crossover yung body type na mayroong presyong 1,069,000 pesos. CVT nga pala yung kanyang transmission category. And if ang colorways yung pag-uusapan, meron tayo ditong White Pearl SE, Torque Metallic Black, Yellow SE Black, at saka yung White Pearl SE Black. Yung makikita mong color ngayon is ang Yellow SE Black. And if ang variants naman yung pag-uusapan, meron tayo ditong total of 4. Meron tayo ditong 1.2 MT, 1.2 E CVT, 1.2 G na CVT, and lastly yung 1.0 Turbo CVT. And now if you're like me na nagtatanong bakit mas mahal yung 1.0 kumpara sa 1.2, alam naman natin na mas malaki yung 1.2 na engine. Makikita natin dito that the power delivery of the Raze Turbo variant, kahit na 1.0 yung kanyang engine, is that it uses an exhaust-driven turbine to use more air into the cylinders. Tapos yung 1.2 liter engine naman is naturally aspirated, meaning it pulls air in normally without a turbo booster. So it requires you to rev more, like around 4,500 kumpara mo kay turbo around 2,400 lang, meron na siyang power na maibibigay agad. So basically sa performance and fuel economy, kahit pa medyo mas maliit yung engine ni turbo 1.0 compared mo sa kanilang 1.2 na G variant, makikita natin dito that mas mataas yung kaniyang horsepower at newton meters of torque compared sa 1.2G. At ngayon tapos na tayo sa difference ng mga variant nila. Pag-usapan naman natin ngayon ang walkthrough experience ko. So ito nga pala yung Toyota Raze Turbo na nakikita natin ngayon, and tara, subukan na natin upuan. So, I think pag upo ko, nakita nyo naman yung parang leg experience ko agad sa pag upo ko pa lang. Hindi ako manahirapan. I think this is the mid yata. Tapos, ayan, ito yung sagad. So, napaka-plenty ng legroom. So, again, if papasok tayo, ganito yung parang itsura. Pag sagad natin ipatras yung ating upuan dito. Tapos, yung mid naman kanina, ayan. Ayan, di naman tayo masyadong nahirapan kanina compared sa previous natin na ginawa na Toyota Wigo, which is makikita nyo dyan sa itaas if you're more considering that kind of vehicle. Now that we're here, tara pag-usapan natin agad si Toyota Raze. Kamusta yung kaniyang experience dito? Turbo rin ba? Tara. I think si Toyota Raze Turbo talaga is isa sa mga nakikita kong napaka-booster talaga, parang booster pack talaga na experience. Kasi wala naman tayo masyadong ganitong experience sa mga na-drive natin. Knowing that I have the Toyota Vios, tapos previously nasakyan din natin yung Toyota Wigo, I think grabe, okay to si Toyota Raze Turbo. Steering wheel pa lang, tad-tad ka na, tapos makikita mo meron pa siyang kasamang gear shifters dito. So, very good tayo dyan. Parang for this kind of vehicle, parang hindi ka na talaga need, alam mo yun, yung tipong kailangan mo ba talaga mag-sports car kind of experience para lang ma-experience mo ito. May paddle na pala dito, so goods tayo dyan. Tapos, yan, switches for the headlights dito. Tapos, yan, wipers. Kind of classic and modernized kind of experience. Combined siya, so goods tayo. And pagsakay pa lang natin agad, ayan, meron ka na dito ang parang kasama na siguro ito, no? We can assume na leather steering wheel para sa manibela mo agad. So, lamang tayo dito for the Toyota Raze Turbo, no? And dito naman, makikita natin yung aircon vents natin dito. Ayan, may pagka-premium din siya kasi ayan, may silver styling pa siya, no? Tapos, ayan, dashboard naman natin, plastic na hindi naman yung tipong masyadong tipid. Okay din naman yung kaniyang surface. Again, sa aircon vents natin, makikita mo, may pagka-premium siya yung pag-touch dito. So, parang nakaka-touch ka ng plastic na silver yung ganon. So, hindi ka tinipid yung tipong goma lang yung mga ganon. So, goods tayo dito for this vehicle. Tapos, dito, I think, merong ganito yata si Toyota Veloz na feature, yung cup holder na nafo-fold. So, ayan. Okay tayo dito. Panalo tayo dito. Isa din sa nagustuhan ko dito is that this vehicle, si Toyota Raze, is naka-sliding window na rin tayo dito. So, hindi na tayo paikot-ikot na
kind of window, so automatic na tayo dyan. Dito yung handle natin, tapos so dito naman may dalawang cup holder tayo, and yan, pwede mapaglagyan ng documents or kahit ano. So we have a total of 3 cups na pwede mapaglagyan for the driver seat pa lang. So 1, 2, tapos 3. Ayan. So astig. Hindi ko nga pala napansin agad, ayan, pwede pala tayo dito, may handle tayo dito, tapos may handle din tayo dito. So, grabe, I think, ayan, imagine mo yun. So, napakadaming options mo if ito yung isa sa mga kinoconsider mo. Yung dashboard naman natin dito, naka-LCD display na tayo, wala akong makikita mga analog. So, fully digital na tayo dito. Okay tayo dyan. And ngayon naman, if makikita natin dito sa ating infotainment display, we have a very good infotainment display dito. I think medyo pare-parehas lang sila kaunti ni Toyota Vios ko. So, in my comparison, I think medyo mas malawak to. But nonetheless, having this kind of technology, ramdam mo talaga na hindi ka tinipid. Especially makikita mo yung aircon vents dito, malaki. Nasa gitna yung kaniyang hazard switch, tapos yung aircon dials niya. Yan, may kasama pang switches dito. And isa pa sa magugustuhan mo dito is that naka-keyless entry na tayo dito. So naka-smart keyless tayo dito. You're just one click away to start your vehicle. Dito naman natin makikita yung kanyang charging port. Meron tayo ditong 12 volts na charging adapter. Tapos meron na rin din tayo ditong dalawang USB Type A na charging port. So meron tayo ditong 2.1, tapos meron din tayong data para sa ating infotainment screen. I think that's for Android Auto at saka sa Apple Car yan, mga bossing, ano. Pero ang pansin ko dito, if makita mo, medyo seamless lang siya, no. But dito naman is naka-automatic yung ating cambio, tapos dito naman is ang kaniyang park brake. If yung compartment naman yung pag-uusapan, ayan, kasya din yung manual booklet natin dito and some other stuff na pwede mo paglagyan dyan. Any necessities na kailangan mong ilagay dyan. So, we're good to go there. And may extra pa tayo na compartment dito just so if gusto mo lagyan ng mga documents or yung mga coins, yan, pwede mo ilagay dyan. Any needs mo na pwede paglagyan dyan. Ngayon naman, subukan na natin pumunta sa likod. Let's go. Tara, sakay tayo sa likod. So, if makikita nyo, medyo sagad yung linagay ko dito sa upuan natin, ano, sa harap. Pero, ayan, okay pa din naman yung upuan natin. So, if medyo matangkad yung driver natin and medyo matangkad din yung ating nasa likod, so, okay din naman. Height ko nga pala is around 5'10". So, makikita nyo, ayan. Nakakagalaw pa rin naman yung paa natin. But if sumasakay ka na dito as a passenger, nasa likod ka, ayan, nakikita mo dito. Dito mo makikita yung speaker. I think may speaker din sa harap, ayan. Tapos, yan, power windows na din, hindi pa ikot-ikot. Meron tayo ditong isang cup holder lang, walang extra na parang sa documents or ano, anything else. Tapos yan, dito may handbar tayo dito para i-open at i-close. Tapos, sa likod naman, ayan, may cover siya, pero I think pwede yan matanggal-tanggal, and if lalagyan mo ito ng mga pinamili mo, I think goods pa rin naman si Toyota Race dito. Dito naman sa loob, wala tayong extra dito, no, na parang charging port. So, not a big deal as well if meron namang mga charging sources na pwede makicharge ka, like power banks and all. So, not that kind of big deal, but it could have been great as well. So, yun lang. Aside from that, I think okay naman tong sasakyang ito. Pero bago ko ibigay sa inyo ang final thoughts ko about this vehicle, bigyan ko muna kayo ng malupitang specs. Alright? So for our final thoughts about this vehicle, napakaganda naman talaga ng Toyota Race Turbo when it comes to specs, to price, and
its reliability. Toyota na yan mga bossing eh. So, you'll never go wrong talaga if you're having this kind of vehicle. Pero for me, ito talaga yung mga points bakit maganda talaga to as your beginner car na kind of vehicle. Meron na kasi itong turbo engine that feels stronger than a typical 1.0 liters na liter engine. Maganda din ito kasi meron na itong fuel efficiency na enough for our daily city drives, and when it comes to reliability and easy maintenance, Toyota ito. So, less talaga yung pangamba mo dyan. Meron din tayo ditong magandang resale value, decent na ground clearance which is 200mm, na masasabi mo rin hindi lang maganda sa city rides kundi pwede mo rin ito ipang slight trailing or yung mga glamping style. Meron na rin itong napaka family friendly na safety features tulad ng ABS, VCS, airbags, tsaka ISOFIX, in which for a first beginner car, hindi lahat magkakaroon ng ganyang klaseng specs for the price that you're paying as a beginner. Meron din tayo ditong Apple CarPlay mga bossing at saka Android Auto. If you're looking for a modern connectivity na seamless na galing sa sasakyan mo patungo sa cellphone mo. Meron na rin itong SUV styling na hatchback na it feels like a premium crossover compared sa ibang mga sasakyan for the price that it suggests. And lastly, isa sa nagustuhan ko dito kahit pa nasabi natin mukha siyang SUV look like na hatchback is that its compact size is an easier way for us as a beginner na ipark itong sasakyan ito. So for me, I think napakaganda talaga ng mga na-offer dito ni Toyota Raze. Not just for the specs, but for the overall experience na na-try natin itong sasakyan ito. Pero kayo ba mga bossing, sulit ba si Toyota Raze as your first car? Maganda ba talaga to? Or may mas maganda pang sasakyan sa presyong ganito? Pakilagay nga dyan sa comment section and let me know your thoughts dyan together with the community. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga athlete videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.